Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So guys, sa mga nag-aantay sa ating full moon manifestation, ayan, nagawa ko na siya kagabi. In-upload ko yung video sa Facebook ko. First, second batch, pero yung unang batch lang yung binidyo ko. Parang hindi ko na guys kailangan pang i-post lahat. Basta ma-update ko lang kayo na ginawa ko siya. So, hindi ko na siya guys pinost dito. Hindi na kasi kaya ng storage. Maraming din nagpa-manifest and nagpa-reading. Okay? Tapos gumagawa pa ako ng video. Okay, soon. I hope na makabili tayo ng cellphone na malaki ang storage. Okay, so by the way, tignan natin kanina ba itong love reading. So, okay, mag-alala guys sa mga nag-comment dun sa last video ko, kasama kayo lahat dyan. Dun sa araw na nag-announce ako na mag-comment sa baba, ayan, sinama ko lahat yan. Okay, so by the way, kanina po itong love reading, spirit guide. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong King of Earth. Oh. King of Earth. So guys, itong si King of Earth, mabagal to eh. Pinag-iisipan talagang mabuti ng person mo. Nag-iisip talaga siyang mabuti. Then, sa tagal niya kasi guys na ina-analyze yung mga bagay-bagay, mabagal na siyang kumilos. Then, yung nakikita ko sa inyo guys, pwedeng naiinip ka, so pwedeng na-feel mo na parang nagsisinungaling lang siya, lahat ng pinangako niya sa inyo guys, pwedeng hindi naman niya kayang tuparin kasi nga, mabagal yung mga desisyon na ginagawa niya rito guys. Okay? So, tignan pa natin. Additional message. Kanina ba itong love reading? Page of Earth. So guys, itong Page of Earth, ikaw to eh. Kasi ikaw, gusto mo pag may plano, simulan agad, gawin agad. Kaya ka nga sumama sa kanya eh. Kasi nakuha ka niya sa mga pangako niya, na parang unti-unti sa inyo guys, nagiging kasinungalingan na yon. Parang nagsisinungaling na siya. Hindi niya kayang panindigan lahat ng sinabi niya sa inyo noon. So, ganoon naman talaga guys eh. Diba, pag nanliligaw, ipapangako lahat sa inyo, makuha ka lang. Pero pag nandun na guys, wala na. Kumbaga parang, hindi niya na kayang panindigan talaga yung mga sinabi niya sa inyo. Pero tatansyahin niyo pa rin guys, lalo na sa mga in relationship dito. Tansyahin niyo pa rin kung bakit nga ba hirap siyang makuha yung mga pinangako niya sa inyo guys. Stability, magandang buhay. Baka naman kasi guys, nung nagsama kayo, nandun niya na-experience yung mga struggle na dapat hindi niya talaga na-experience. Pero nararanasan niya ngayon. Okay, so maski siya siguro nadi-disappoint niya na yung sarili niya. Titingnan natin. Additional message. Okay, so meron tayo guys, Knight of Water. Okay, so Knight of Water guys, ang nakikita ko dito, punong-puno ng emosyon. Mahal na mahal ka naman ng person mo. Yes, kagaya na sabi ko, nadidisappoint din naman siya na hindi niya na ibibigay yung pangailangan, especially mukhang family-oriented si person eh. Pisces energy, oh. Sa mga Pisces, mga family-oriented yan eh. Kumbaga, mas attached sila sa family kaysa sa kahit na kanino. Mas importante sa kanila ang pamilya. Okay, buong pamilya. So, yan. Pisces energy. Tignan pa natin. Okay, additional message. Parang gustong-gusto makatulong ng person mo, pero yun na nga. Mukhang di niya alam kung paano kanya tutulungan ngayon. By the way, bakit ba siya nalulungkot?
Kanina po itong love reading. Meron tayong Knight of Earth. So guys, itong Knight of Earth, ano to, stability. Okay, hirap na hirap siyang makuha yung stability ngayon. Hirap na hirap siyang ibigay sa inyo yon. So, Virgo energy. So nakikita ko rito guys, possible na ikaw, ano kayo, sinuportahan mo yung person mo sa lahat ng bagay. Kumbaga, ikaw yung nag-guide sa kanya, nag-support sa kanya sa lahat ng bagay, money, time, effort, para lang buuin niya yung sarili niya. Kasi iniisip mo, wala namang makakatulong sa kanya. 'Di ba? Kundi ikaw, kayong dalawa, lalo na kung may problema siya sa family, meron siyang conflict doon. So, talagang kayo ay give and take bago pa magsimula yung relasyon niyo. Alam niyo na yung sineset yung goal sa future. And isa pa sa sinasabi sa akin dito, guys, parang habang tumatagal kasi yung relasyon, nare-realize mo na, parang wait, parang ang hirap ng bitbitin na tong taong to. Nare-realize mo na habang tumatagal, parang walang nangyayari sa kanya. Hindi siya nag-grow. So, marirealize mo nag-i-invest ka lang ba ng time? Nagsasayang ka lang ba ng time dito? Kasi, time and effort, money ang ini-invest mo dito para lang sa person mo. Kasi nakikitaan mo siya ng potential. Nakikitaan mo siya ng potential na meron siya mararating or may mangyayaring pagbabago. Pero kung nakikita mo naman guys, na ginagawa naman ng person mo ang lahat ng bagay, pero talagang hindi niya makuha, wala na tayong magagawa, 'di ba? So ano na lang dapat natin gawin? Antayin natin, baka kasi hindi talaga para sa kanya yung bagay na dinedemand mo sa kanya. Baka merong ibang opportunity darating. Meron tayong death, ending and new beginning. Okay. Ito kasi guys, death, kumbaga, magtiwala ka lang. Lalo na kung mahal nyo naman ng isa't isa, kailangan wag nyo susukuan, no? Nakikita ko naman kasi na ginagawa naman ng person mo and mukhang faithful, loyal naman siya sa inyo guys. Yung kumbaga parang ready na siya mag-settle down talaga sa inyo since dito yung Knight of Earth. Okay? Ready na siya mag-settle down talaga. Nilook forward niya na talaga yung mga pangarap niyo sa future. Ang problema lang guys, nagkakaroon ng transition sa inyong pagsasama. Sobrang hirap nito, parang hirap nitong i-blend, itong transition na to. Okay. Additional message. Okay. So, meron tayong Ace of Water. Wow. Alam mo, ikaw na yung pinakamaganda, pinakagwapo sa paningin niya. Sobrang mahal na mahal ka nitong taong to. Wala na nga ako makasabi kasi ikaw na parang nagiging wish fulfillment ka talaga. Ikaw na yung nilook forward niya and ready na siya guys para sa future niyong dalawa. Pwedeng may problema lang talaga siya sa financial kaya hindi niya guys mapatunayan yung sarili niya sa inyo. Pero, kagaya nga na sabi ko guys, ready siyang patunayan eh. Hindi pa talaga ngayon. Kasi may conflict siya sa pera eh. Diba? Ito yung sinabi nila eh. The almighty power of money. iba yung kapangyarihan. Tignan mo naman yung nangyari sa ating bansa. Kahit hindi sa bansa natin. So, sa relationship kung ikaw hindi mo sentro ang pera, kaya itong i-work out. Pero money is everything. Diba? Iba pa rin talaga yung money. Pero meron kasi guys na nagsasama na hindi nila guys binibig deal or hindi nila sinasamba yung pera. Iba yon. So, kagaya nga na sabi ko guys, since Ace of Water ito, Ace of Water, punong-puno siya ng pagmamahal sa inyo. Mahal na mahal ka nitong taong to at wala akong pagdududa doon sa sinasabi ng card. Okay? Tignan natin. Additional message.
Additional message. Meron tayong 5 of air. So, ito naman guys, si 5 of air. Aquarius energy. Talagang sinusubok itong pagsasama nyo, as in. Sinusubok itong pagsasama nyo kung gaano katatag, kung gaano nyo guys ipaglalaban ng isa't isa. Yun yung pinapakita sa akin dito. Kung paano nyo ma-overcome tong challenge na to. So, I think karmic mo tong taong to eh. Kagaya nga ng sabi ko guys, mahal na mahal ka ng person mo at walang duda yon. Pwede ang nagiging problema lang dito kasi ang dami niyang pinangako tapos parang hindi naman natutupad. Or parang hindi niyo naman siya nakikitaan na parang hindi niyo siya nakikitaan na parang may plano siya. Okay? Kumbaga, pansarili niya na lang muna talaga eh. Yung kaya niyang gawin. So, tingnan natin. 5 of Wands, may pinagtatalunan kayo dito. Okay, daily love reading to guys ha. Pwede nangyayari sa inyo to ngayon or mangyayari pa lang. Okay. So, meron tayong the sun. Ayan, Diyos ko. Gusto na niya guys na magkaroon kayo ng pamilya. Buong pamilya. Okay. Meron tayong Ace of Earth. So, nasisilaw yung person mo sa ibang bagay. Okay, kumbaga may parang tukso na lumalapit. Kasi Ace of Earth na to eh. Pwedeng opportunity para sa kanya or pwedeng tulong para sa kanya. Okay, so yung nakikita ko sa person mo, pwedeng matempt siya dito sa bagay na to. Okay, so pwede kasi guys na mapakapit sa ibang tao yung person mo. May temptation eh. Kumbaga nandun na siya sa point na nagiging desperado na siya para sa buhay niya. Para sa stability niya. Nagiging desperado to. Desperada. So meron siyang ibang kakapitan na ibang tao na pwedeng tutulong sa kanya eh. Pwede ito yung nagiging issue nyo. Kagaya nga sabi ko, mahal na mahal ka ng person mo. At baka kilala din naman ng mga tao sa paligid niyo yung partner mo na ganito. Na parang hindi naman niya gagawin yan. Parang ang labo naman gawin niya yan. Kasi nakikita nila yung effort ng partner mo. Meron tayong 6 of water. So, Virgo energy. Scorpio. Yes, malakas naman ang Aquarius saka Virgo. Pisces. And Scorpio energy. Okay, so umiikot lang guys sa water and earth. Okay, so again, kagaya ng sabi ko guys, nahihirapan kayong ipaglaban itong relasyon nyo na to. Though mahal na mahal ka naman ng partner mo, kagaya ng sabi ko, wala naman duda doon. And kaya naman niyang ibigay, pero hindi pa sa ngayon. Nahihirapan siya patunayan yung sarili niya ngayon. Sa totoo lang. Okay, tignan natin. Additional message. I choose us over and over again. O, diba? Ikaw at ikaw pa rin yung pipiliin niya. So, kahit guys matukso to sa iba, pwede kasi may na-involve na cheating. Okay? Na ikaw mismo maiisip mo na parang malabong magawa niya or imposibleng gawin niya, pero napapatunayan mo na may ibang nai-involve. Na parang grabe yung effort, grabe yung pagmamahal na ginawa sa inyo, tapos parang bakit nagkakaganito? Okay? So, kagaya nga na sabi ko guys, si person mo, pipiliin niya pa rin yung inyo. Pipiliin ka pa rin niya. So, masyado lang siguro talagang friendly si person. Kaya pwedeng pwedeng ma-misinterpret mo siya. Okay? So, pwede naman kasi meron talagang interaction or landi ang nangyari. Or sabihin na natin guys, micro-cheating. Pwede may mga ganong nangyari naman talaga. Diba? So, again, sabi ko nga dito guys, pipiliin ka pa rin ng person mo. Ikaw at ikaw pa rin yung parang sinasabing uuwian niya dito. Ikaw pa rin yung
mananalo sa lahat. So, yung ginagawa niya kasi guys, na-tempt talaga siya sa ibang tao is parang nasa survival mode. Okay? Kagaya na sabi ko guys, desperada na siyang gawin dahil nga masyadong nagiging conflict ang inyong pagsasama. Especially, nagkakaroon ng kahirapan, paghihirap, problema sa pera. Okay? And, alam mo yon sa kagustuhan ng person mo na patunayan yung sarili niya, na mali ka sa kung ano man yung tinitignan mo sa kanya, sa kagustuhan niyang patunayan yun, ito na yung nagagawa niyan. Nasa mali pa rin, di ba? Mali pa rin na talagang ikaw ay natatempt sa iba. Or gagamit ka ng ibang tao para lang makaangat-angat. So, may pagka-user, alam mo para ma-disappoint ka talaga or ma-turn off ka sa ginagawa ng partner mo eh. Ganun yung nakikita ko sa kanya eh. Parang ang isip bata ng mga plano niya sa buhay, parang hindi niya plinano ng maayos. Meron tayong time turns hurt into grace. 'Di ba? So, yung nakikita ko dyan, guys, time turns hurt into grace is something nasasaktan ka. Pero sabi dito, guys, blessing in disguise pa rin yan. Okay, blessing in disguise na nangyayari sa inyo to. Kasi mas nakikilala mo yung sarili mo at mas alam mo yung worth mo. Mas nakikilala mo yung sarili mo, mas nakikilala mo yung person mo. Na parang pag nasa survival mode pala, alam mo kung ano yung kayang gawin ng partner mo. Okay, wala siyang, wala siyang, tawag dito, hindi siya wise, hindi siya practical sa ibang bagay. So, yung practical na sinasabi niya dito, guys, is yung nanggagamit siya nga ng ibang tao na pwedeng tutulong sa kanya, baka pinaperahan niya, or pwedeng mataas ang posisyon, pwedeng tutulong sa kanya something na sa future makakatulong sa kanya. So, pwedeng yon. Okay? Additional message. Love takes effort from both of us. Okay, kailangan nyo lang talaga ang isa't isa. And eto guys, huwag nyo rin masyadong i-degrade yung partner nyo. Huwag nyo masyadong maliitin or maliit yung tingin nyo sa kanya. Okay, kailangan nyo dyan guys yung isa't isa. Kailangan nyo rito, tulungan nyo yung isa't isa. Okay, kailangan nyo dyan, walang ibang taong involved. Huwag kayo masyadong magpa-distract. Though ikaw nakikita kita dyan eh. Siya lang naman din, wala akong nakikitang ibang taong involved dito na natatempt ka sa ibang tao, nahuhulog yung loob mo sa ibang tao. Hindi naman kita nakikita ganon. Pero yung partner mo kasi ganon. So, kung bakit siya guys nangyayari dahil nga sa kahirapan, dahil sa financial na nakikita ko dito, or pwedeng dahil nga dinidegrade masyado yung isa. So, ano nangyayari? 'Di ba? Ano yung gagawin niya, guys? Hahanap siya ng someone na sa tingin niya, hindi siya titignan na ganyang kaliit. Someone na tingin niya, magmamahal sa kanya or seseryosohin siya. Yon, meron tayong I can carry this love alone. Okay? So, bili niya kasi, guys, sino-shoulder niya lahat, kaya parang nahihirapan siya. Lalo na kung siya lang yung nag-work, no? Nahihirapan siyang patunayan yung sarili niya kasi nga, pressure. Okay? Parang LDR pa nga yata kayo. So, madali niya talaga magagawa itong mga bagay na to. Kaya mahirap para sa inyo makahanap ng ebidensya. Pero mararamdaman mo kasi, pwede na papaginipan mo or instinct mo. Okay? So, yan, nahihirapan kasi siya eh. Kaya talaga guys, sa isang relasyon, totoo yung sinasabi ng mga matatanda. Huwag mong hayaang mapasubo ka sa isang bagay na hindi mo kayang mapasok. 'Di ba? Parang kanin nga lang na pagka napaso, iluluwa mo. So, pagka nandyan na, kailangan mo na siyang panindigan kasi hindi ganun kadali ang pagpapamilya. So, isipin nyo guys, yung mga bagong henerasyon ngayon, yung mga kabataan ngayon, di ba parang kukunti na ng mga nag-aasawa, nag-aanak. So, parang mas nagiging practical na lang din talaga yung ibang bagong henerasyon. 'Di ba? Hindi katulad ng dati na dala ng bugso ng damdamin. Ganon, love, ganyan. So again, tingnan natin ano yung nararamdaman ng person mo sa inyo. Hindi po parang sinusunod talaga nila yung
nararamdaman nila. Okay. Additional message. Nararamdaman niya sa inyo guys, Queen of Swords. So guys, itong si Queen of Swords, matalino to eh. Nararamdaman niya sa inyo someone na matalino, someone na naka-ready ka talaga sa stability. Kumbaga practical, no? Di ka na ubusan ng discard. Yun ang mahirap guys pagka strong independent person. Tapos parang pag nag-asawa ka or nakipag-live-in, tapos sanay ka na kumikita ng pera, then ang gagawin sa inyo ng partner nyo is taong bahay lang. Di ba parang ang bigat sa kalooban? Okay, ganun yung nakikita sa inyo ng person mo na parang kumakawala ka sa hawla. Parang hindi ka sanay ng ganyan. Na meron kang gustong gawin din at patunayan. Okay? Yan yung nakikita sa inyo ng person mo. Kumbaga, pagtulong na nga rin yun. Isipin mo na lang guys, di ba? May mga discarte ka pa rin na gustong gawin. Gusto mong matulungan itong taong to. Tignan natin. Additional message. Oops, wait lang guys. Card. Okay, so meron tayong Six of Swords. Six of Swords. Yung nakikita ko dito guys, ano siya parang sacrifice yung ginagawa niya. Nagta-travel ba siya? Nasa abroad dati. Tignan mo, yung pag-alis niya, ang dami niyang daldalang bagahe. Okay, ibig sabihin, sa araw-araw na ginagawa ng Diyos, araw-araw na nagtatrabaho siya, parang dala-dala niya yung bigat. Yung problema nyo. Tapos naiisip niya pa rito guys yung mga sinasabi mo sa kanya. Tumatatak sa kanya. Kung sa tingin mo parang wala lang sa kanya, sa totoo lang guys, hindi. Dala-dala niya yun. Okay. Tingnan natin. Additional message. Meron tayong Queen of Wands. Queen of Wands. Okay. So, ito naman kasi guys, sobrang taas ng confident mo eh. So, trigger warning guys, baka kami nagagalit. Alam niyo naman, balance ako lagi sa reading. So, hindi porke ganito yung nakikita natin sa reading niya. As a energy niya, ibig sabihin, walang mali sa kanya. So, may mali nga sa kanya, di ba? Naghanap siya ng someone na pwedeng tumulong sa kanya. Nasa halip na dapat kayo nagtutulungan. Or dapat inayos niya, pero ba't parang mas pinipili niyang gawing magulo ang lahat. So again, kagaya ng nakikita niya sa inyo guys, nararamdaman niya sa inyo, pili niya kasi sarili mo lang yung iniisip mo. Yun yung tingin niya ha. Ibig sabihin, kung hindi niya na-absorb yung mga sinasabi mo, maling tao to. Okay? Parang gusto niya lang pakinggan yung gusto niyang pakinggan. Or makita sa inyo. Hindi niya nakikita kung ano talaga yung gusto mong i-point out dito sa relasyon na to. Na meron ka lang gustong mangyari, something stability para sa inyong dalawa, na parang, huwag na tayo gumawa ng problema. Focus na lang tayo sa bagay na to. Yun nga yung parang di niya ginagawa. Dinadagdagan at dinadagdagan niya yung problema. Again, additional message. Paano kanya nakikita ngayon? Six of Cups, di ba? Nakikita kanya na someone na inuuna mo kasi iba. Actually, nakapokus ka sa family mo. Sila yung parang una mong nino-nurture kesa dito sa inyong unang pagsasama. So, ibig sabihin, binibigay mo stability para sa family mo. Binibigay mo stability para sa family mo. Kung baga baka ikaw yung breadwinner. Pero napapabayaan mo ni pangangailangan ng partner mo. Ayun po. Again. Meron tayong Two of Cups. So guys, itong Two of Cups kasi,
um, hindi nyo nabibigyan ng space yung isa't isa. Kumbaga, baka kailangan bigyan nyo ng time yung sarili nyo. Bigyan nyo ng space. Bigyan nyo ng something na parang me time. Mag-me time kayong dalawa. Hindi yung parang lagi na lang kayong magkasama or lagi na lang guys magka-video call kung magkalayo kayo. Di ba parang nakakasakal na? Tignan natin. Paano kanya nakikita? Pili niya kasi nasasakal siya. Ito of cups partnership to, di ba? So, nakikita niya sa inyo guys, ready ka namang in-nurture yung ibang tao. Pero pagdating sa inyong dalawa, parang feeling niya, wala kang ginagawa. Kumbaga parang dating sa kanya, magaling ka sa ibang tao. Pagdating sa kanya, hindi. So, meron tayong the star. Diba? Yan, no? Mataas yung ambition nyo. And, yun pa rin yung nilulook forward niya dito. Yung pangarap yung dalawa sa future. Okay? Gusto niya pa rin talaga, guys, na parang mangyari yon. Okay, tingnan natin. Tingnan natin. Okay, ano gagawin niyang effort dito, guys? Alam niyo, guys, kahit bigat na yung person mo dito sa inyong relasyon, Six of Swords, eh. Kahit parang feeling niya, kahit saan siya pumunta, dala-dala niya yung mga baggage na yon, problema sa inyong dalawa. Pero pinipili niya pa rin, guys, na mag-focus sa responsibility, sa mga responsibilidad niya. And yun na nga isang inyong pamilya or ang inyong pinapangarap na pamilya or pagsasama. Okay? So, kung sa tingin mo parang walang pangarap tong person mo, mukhang meron naman. Meron tayong Knight of Pentacles, so may communication dito. Mag-uusap pa rin kayo, guys. Ngayon, pwedeng nagkakaroon lang kayo, guys, ng distance. Pwedeng hindi lang, guys, nag-uusap, pero mukhang hindi naman naghiwalay. Pero sa nakikita ko, mukhang mag-reach out pa rin yung person mo. Siguro kailangan nyo lang talaga muna ng space. Huwag muna kayong mag-usap para di kayo sumabog, no? Meron tayong Eight of Swords. So, guys, itong Eight of Swords, feeling niya kahit failure siya, kahit parang babalik siya sa inyo na guys na wala na naman siyang napatunayan sa buhay. Basta alam niya lang sa sarili niya na nandyan ka, nakastay ka, di ka nawawala. Feeling niya dyan, mas mabigat kasi guys pagka hindi kayo nag-uusap. Parang mas nabibigatan siya, mas nadidistract siya dito. So, kagaya nga na sabi ko guys, may mga temptation kasi. Kung bakit niya nagagawa yun, baka napupush mo siya na gawin yun. Diba? Na matempt siya sa iba. Kasi naghanap siya ng love sa iba eh. So, kailangan niyo dyan, guys, supportahan yung partner niyo. Support lang kayo sa isa't isa, guys. Huwag niyo masyadong gawing, komplikado ang lahat sa inyo, okay? Okay. Additional message. Attached to my ex. Diba yun, no? Sa inyo yan. I'm attached to my ex emotionally, physically, and or spirituality. I need time and space to break this connection. So, yun. Parang gusto niya guys ng space talaga. So, pwede kayo guys na nagkaroon kayo ng distant or naghiwalay kayo pero mataas pa rin yung chance na maghiwalay. So, attracted pa rin talaga siya sa inyo. And my dreams, I've been dreaming about you. In my dreams were so free and in love. Wish I could stay there forever. So, again, meron tayong showing up. I'm acting like I don't care about what happened between us. But, I do. I just want to appear unbothered. Ayun. Diba? So, yung pinapakita dyan, guys, hindi lang ikaw niya masyadong inaabala or iniistorbo kasi gusto ka niya bigyan ng space or at least makapag-isip-isip. Zodiac sign. Ay, by the way, yung message pala muna. Ano yung gusto niya sabihin sa inyo? Meron tayong I wish I could share my good news with you. So, mukhang di nga talaga kayo nag-uusap. You can't closer than anyone. Sa inyo niya lang kasi guys na ikukwento lahat ng struggle niya eh. Wala na siya ibang taong pinagkakatiwalaan dyan. And again, meron tayong I know that I crossed the line with you. Zodiac sign, meron tayong Taurus, Capricorn, Leo, and Sagittarius. Capricorn, Taurus, Gemini, Pisces, Libra, and Aquarius energy. So, yan guys yung mga malalakas sa Zodiac sign sa side ng person mo. So, sa side mo naman, sa pagsasama talaga guys, hindi yan perfect eh. Hindi talaga yan guys parang fairy tale.
Kailangan yung maunawaan ang struggle ng isa't isa. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Two of Wands. Queen of Wands. Seven of Cups. Nararamdaman mo sa kanya, guys. Wala parang nakapokus ka sarili mo sa healing, sa self-love, and communication. Siguro nag-aantay ka rin, stalk mo rin. Kumbaga kahit pa paano, guys, may connection pa rin. Ini-stalk mo pa rin, tinitignan mo pa rin siya, ano yung ganap sa kanya. Gusto pa rin ng update. So, yun. Tignan natin. Tignan natin. Ano yung dapat mo gawin? Mag-meditate ka. Kumalma, mag-relax. Mag-isip-isip muna. No? Huwag ka muna masyadong magpadalos-dalos sa mga emosyon mo. The devil, ayan, yung mga decision making mo, guys, ang nagpapakomplikado sa inyong dalawa. Medyo impulsive ka, no? Hindi mo masyadong pinag-iisipan yung mga decision mo. Basta gora lang, ayan. Hindi mo pinag-iisipan yung mga sinasabi mo, kaya parang masyado kang komplikadong tao. Masyado kang prangka. Okay, so pwedeng hindi mo i-claim yan. Siyempre, ayaw mong tanggapin sa sarili mo. So, guys, again, trigger warning. Napaka-balanse ko lagi sa reading, okay? Meron tayong Sagittarius, Virgo, Leo, Capricorn, Taurus, and Aries. Meron tayong Leo, Capricorn, Sagittarius, Virgo, Scorpio, and Libra energy. So, by the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.